kita ng taong bayan yan eh, no? Na pagka ikaw wala ka nang ginawa kundi hampasin ng dumi at kung ano-anong mga imbentong kasalanan, ang isang opisyal na hinalal nila 4 years ago, nung napakaraming boto, ang simpatya lalong mapupunta kay Vice President Inday Sara. Pero wala na talagang maaaring gawin ang kasalukuyang administrasyon kundi ipatuloy yan. Dahil wala nga silang achievements. No? Yun ang problema nila. Opo. Ang corruption po, paglaban sa corruption ay patuloy na nangunguna sa mga nais ng ating mga kababayan na masolusyonan. Sinasabi po ng Pangulo na sa kanyang termino lang daw po talagang lumaban ng husto dito sa korupsyon, lalo na daw yung pagkakabulgar sa flood control anomaly. Pero Sir Lito, kung talagang masinsinan at nais talaga ng Pangulo na mawakasan itong korupsyon, may mapanagot dito, ito'y makakatulong sa kanyang imahe na mapaganda. Pero hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin po ganun kataas ang kanyang rating. So ibig sabihin ng taong bayan ay hindi naniniwala dito. Pero malaking tulong ito kung talagang siseryosohin niya para sa kanyang siyempre, gumanda yung kanyang imahe. Alam mo, Admar, ang malungkot dito sa ating Pangulo at sa ating pamahalaang kasalukuyan ay tinatawag nating governance by optics. Kung basta PR lang yan. Isang soundbite lang yan. Kaya doon sa kanyang zona, yung soundbite, mahiya naman kayo. Akala niya hanggang doon na lang sa mahiya naman kayo. Yung mga katapat niya na nagsisipalakpakan, puro naman walang hiya liban sa iilan. No? So, hanggang ngayon, walang hiya pa rin sila. Andiyan pa rin sila, namamayagpag pa din. At dito sa 7.2 trillion budget na kanilang ipinanunukala bilang National Expenditure Program, punong-puno na naman ang mga butas na pwedeng pagsamantalahan ng mga walang hiya, ng mga gustong kumita habang ang taong bayan ay naghihikahos. No? Kaya wala wala kang makikitang para bang silver lining, wika nga, no? Yung dito sa ating kasalukuyang administrasyon na mapapaganda man lang o maiibsan man lamang ang hirap na dinaranas ng taong bayan. Opo, dako naman ako dito sa mga recent na mga ganap sa impeachment lang po, Sir Lito, no? Meron pong desisyon kahapon ang impeachment court patungkol sa sub judice rule. Tingin niyo po, overdue na ito dahil sa kaliwat kanang mga side comment, mga pahayag, outside, inside sa impeachment court. At ang kapansin-pansin dito, which is napuna din ito ng presiding officer, halos lahat sa panig po ng prosekusyon. Ito ba'y napapanahon lang pero ang napansin ng ating mga kababayan after ng desisyon, meron ulit Senator Judge na may gumamit na naman po ng hindi kaaya-ayang mga termino laban sa isang witness. Yun na nga no? Malinaw na malinaw dahil binasa naman ni Senator Chis Escudero yung mga quotations na naglipana sa media, pati sa social media, na halos lahat naman, I think 90% o baka more, galing sa mga prosecution lawyers. No? At makikita rin natin, ito alam na alam ng taong bayan nito ang ating or subject rather nitong impeachment trial, iisa lang ang tagapagsalita, si Attorney Michael Poa. Yung kalaban, maliban sa isang damukal na mga private prosecutors ang kanilang kinuha, meron pa silang mga panel of spokespersons, no? Na siguro mga 7 o 8 yon na pagkatapos ng bawat trial, andyan na kagad sa telebisyon at kung ano-ano na pinagsasabi, ini-interpret. Bagamat ang karamihan naman dito, hindi naman abogado. Nagtataka ako saang karapatan para magsasalita, no?
tungkol dito sa mga punto sa impeachment trial, no? So, kung ba sa ano, a bit late na nga ito eh. Dapat noon pa siguro eh nilatag na mabuti ni presiding judge Escudero yung lahat ng mga do's and don'ts dapat no dito sa mga pananalita ng mga nagmamasid ng mga spokespersons sa impeachment trial maging ang mga officers of the court, yung mga abogado doon. Eh wala namang ano ang si Attorney Michael Poa sinasabi lang at lagi pa niyang pinangungunahan na sinasabi niya ayoko namang magsalita tungkol sa mga nangyayari sa trial kasi sub judice no kasi hindi maganda at pinupuri pa nga niya kung minsan yung mga kalaban yung mga prosecutors no pero ito namang kapila walang ginawa kundi lahat na lang ng pwede nilang ibato ay ibabato nila kay Vice President Inday Sara. Kitang-kita ng taong bayan yan eh, no? Na pagka ikaw wala ka nang ginawa kundi hampasin ng dumi at kung ano-anong mga imbentong kasalanan ang isang opisyal na hinalal nila 4 years ago nung napakaraming boto, ang simpatya lalong mapupunta kay Vice President Inday Sara. Pero wala na talagang maaring gawin ang kasalukuyang administrasyon kundi ipatuloy yan. Dahil wala nga silang achievements. No? Yun ang problema nila. Opo. So ibig sabihin na Sir Lito, itong mga pahayag nila, banat nila sa loob ng impeachment court, yung mga scam ito, kung ano-ano pa at sa labas ng impeachment court during mga press con, ito'y parte ng kanilang pamamaraan kasi nga, kumbaga pang palaman. Dahil hanggang sa kasalukuyan, wala na mag-umpisang impeachment trial, hindi pa rin matumbok ng husto na merong impeachable offense na nagawa ang Vice Presidente na talagang malinaw na mayroon siyang ginawang mali. Kaya dito na lang idinadaan sa public trial. In fact, mabanggit ko lamang Admar, kahapon, mismong si Senator Ping Lacson, na alam naman natin ay nasa majority, hanay ng majority, ay nagsabi na bakit daw hindi pa ipatawag itong si Colonel Lachica, no? Bilang witness, bilang hostile witness. Ah, bakit nga ayaw, kung ikaw ay nagmamasid, bakit nga ba ayaw kunin ng prosecution na hostile witness itong si Colonel Lachica, no? Samantalang lahat na lang ng tinutumbok yung mga witnesses, lahat na lang ang sinasabi, si Colonel Lachica ang nakakaalam tungkol doon. Bakit ayaw nilang ilahad o iharap sa taong bayan si Colonel Lachica dahil ba takot sila at alam nila na pag nagsalita si Colonel Lachica tungkol sa katotohanan, tungkol sa anti-terrorism activities, tungkol sa security operations ng Vice President's Office, makikita na puro imbento lamang itong kanilang mga pinagagagawa at may dahilan doon sa paggamit ng kung ano-anong mga pangalan dito sa pag-liquidate ng confidential and intelligence funds. Hindi ba? Malinaw yun eh. Para sa ordinaryong mamamayan, bakit nga ba ayaw? Bakit nga? Sila ang dapat tumawag eh. Hindi naman trabaho ng depensa yun eh. Trabaho yun ng prosecution. Pero ayaw nila at di ba? Pati yung matatandaan mo Admar doon sa unang tinalakay na article of impeachment tungkol doon sa grave threats. Nung mailabas na yung video tungkol doon sa nangyaring ang tawag dito internet o online press conference, ayaw na nilang tawagin yung inilista nilang testigo di umano na si Attorney Zulaika Lopez, yung Chief of Staff ng pangalawang Pangulo. Bakit
umatras sila ron kasi natatakot sila na pag nakita ng taong bayan kung ano yung pinaghuhugutan ni Vice President Inday Sara noong mga panahong yon na nasabi niya o nabitawan niya yung mga katagang yon, ay maiintindihan ng taong bayan na maski sila ang nasa pwesto ni Vice President Sara, ganun din ang kanilang magiging reaksyon sa panggigipit at sa pang-aalipusta na ginawa kay Attorney Lopez. So makikita, ang taong bayan, ang problema kasi dito sa mga nagdudulong-dunungan sa Malacanang at sa ating pamahalaan, hindi sayad sa lupa ang kanilang mga paa. Hindi nila alam kung paano mag-isip ang ordinaryong Pilipino. Huwag na natin sabihin masang Pilipino. Huwag na natin sabihin yung mga mahirap na Pilipino lamang. Pati mga middle class, pati mga may kakayahan sa buhay, pati mayayaman. Nakikita nila yan, hindi naman tanga ang Pilipino eh. Ay, pasensya ka na, Senator Tulfo, kung ginamit ko yung inyong paboritong salita, ano po, pasensya na po. Nagamit ko yung salitang paborito niyo gamitin na tanga o estupido. Sorry po, hindi ko po kayo pinangungunahan. Opo.